Good afternoon sa Toya Gabos. Nandito naman lingkod, ang inyong lingkod, walang iba, si Parama nagsabing magandang hapon. Ngayong hapon guys, gusto ko lang ibahagi sa inyo na matagal ko na at pangarap ko na talaga magkaroon ng isang business. Ang napag-isipan ko noong araw ay yung bang sa punla, yung iba't ibang klase mga punla, ang gusto kong pinaka-business sa pag-farming. At isa doon pa down guys, yung gusto ko sana magkaroon ng sariling yung bang mga tindahan ng mga feeds at mga herbicide at mga fertilizer. Kasi yan sa mga gusto kong magkaroon tayo ng sariling business na ganyan. Kaya lang magbibitaw ka ng malaking pera no. Kaya ang napag-isipan natin ganito na lang sa pagpa-farming, at least yung pagpa-farming ko ay nagagawa ko kagaya ng pagtatanim ng kalamansi. Ito isang investment or isang negosyo guys, kasi nga malapit ka dito no, para makita ng viewers natin ang kagandahan ng ating mga kalamansi. Ayan, ilang taon na nating inalagaan to guys, at nagbuwis na tayo dito ng pagod, pera, at syempre pag-aalaga at pag-maintenance ng ating kalamansian para makita, para palagi silang malinis guys. Kasi ang katangian ng kalamansi guys, mga ka-farmers, ay kailangan malinis po ito palagi. Kasi once na madumihan siya or palaging may damo, isa ang magiging kalaban nito ay insekto. Yan ang kailangan nito. Kaya sa pag-investment mo ng pera, para gusto mong magkaroon ka ng kita, ay kailangan alagaan mo ang iyong mga tanim. Ang kalamansi isang business or investment na pwede kang malugi, or kung sa tingin ko hindi ka naman dito malulugi guys, kasi nga habang tumatagal or tumatanda na siya, ay dumadami or lumalaki na yung harvest ng kalamansi. Sa unang taon, talagang magsasakripisyo ka, talagang yung pera mo na tago-tago ay talagang mailalabas mo, at yung igagastos mo dito sa kalamansian. Kaya lang ang ginawa natin guys, para hindi mabutas yung bulsa natin, habang mababa pa yung ating kalamansian, ay nagtanim muna tayo ng mga sili, talong, okra, at kung ano-ano pa dito sa ating kalamansian, para yung kita doon sa ating mga itinanim na gulay ay yun na rin ang ginagastos natin dito sa ating kalamansian. Kaya ito ay malaki, medyo yung investment natin dito, yung pera na ilabas natin dito ay medyo malaki na rin. Pero sa tingin ko mababawi din natin yan after 3 years, 4 years, 4 years siguro, 4 hanggang pataas. Sana mabawi na natin yung ginastos natin. Isa to sa mga business na sa tingin ko na maganda kung ikaw ay gusto mong nagpa-farming ka, gusto mong papawis, gusto mong ano ba yun, gusto mong habang nagninegosyo ka pero nagpa-farming ka, di ba? Kaya sa ating mga kababayan na may trabaho at gusto magpa-farming, ang gusto mag-investment magkaroon ng sariling business, pwede rin kayo magkalamansi. Depende po kung anong gusto nyo. Pwedeng maglansones farm, pwedeng may bago ngayon na kung malawak ang lupa mo, taniman mo ng ano ba yun, yung isang klaseng puno, ano ba yung tawag doon, isa yung investment. Kaya lang maliit lang area ko, mayroon nang nag-offer sa akin yan. Kaya lang sa kalamansi muna tayo magpo-focus. Sa mga susunod guys, mayroon pa tayong hindi lang kalamansi ang ilalagay natin dito. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kung ano yung business natin, kasi gusto ko makaipon muna tayo ng puhunan para doon sa ating ilalagay na small business lang dito sa ating kalamansian. Bukod sa nagkakalamansi tayo, ay magkakaroon pa tayo ng ibang business dito. Sana matupad ko yon. Gusto ko din magkaroon ng sariling business or negosyo. Yan lang guys.
Sana sa mga susunod, medyo matupad natin na pakunti-kunti lang. Yan lang ang yung lingkod, walang iba, si Paraoma nagsabing magandang hapon. Happy farming!